Magandang gabi po sa bawat isa. Narito po ang listahan na ating babanggitin para sa ating panalangin. Pastora Stella Jeronimo, Pastor Ted Ribo and Family, Pastor Nael Tongko and Family, Pastor Jerry Dalagit, Pastor Ronnie and Sister Leonie, Brother Gary and Sister Kristen Reynosa, Pastor June Jeronimo and Family, Pastor Samuel Montiagodo, Nana Nemen, Sister Neneng, Sister Blancy, Baby Muding Mijares and Family, Sister Judith, Brother Chris and Brother NC, Sister Jenaline Katrina, Concept and Kyle Valiente, Marinas Family, Sister Christina and Sister Jessica M. Zuan, Sister Edna and Sister Abigail Marquez, Mama Ningning, Boatis Family, Nana Yoli and Family, Pastor Larry and Sister Glenda Pontillas, Carizo Family, Brother Ronald Benaventura and Family, Sister Raquel Benaventura, Brother Jojo, Sister Marivic and Sister Neche Ijiran, Sister Trisha, Trixie and Tristan Larisma, Sister Isang Constantino, Cabales Family, Brother Rod, Sister Ana and Sister Praise de los Santos, Sister Cherry Arzala, Sister Orpha, Sister Sharon and Sister Nympha, Sister Christine and Brother Michael de la Cruz, Sister Yoli Pantig, Sister Melly Montaño, Brother Jeffrey Carrizo, Sister Feli Dizon, Sister Caroline Pukuhan and Sister Nancy, Maulawan Family, Brother Marvin Lau, Sister May Santos, Sister Pina Montiagodo, Sister Edel Castro, Brother Reynaldo Rodriguez, Sister Joy Acosta and Sister Aledora Medina, Nanay Lino Lopez, Brother Julius Pantig and Family, Sister Fen MJ Danganan, Brother Dixon Paras, Brother Francis Pineda, Brother Richard and Brother Scott Michael Wayan, Brother Gerald Handa and Family, Sister Sarah Licardo, Brother Brian Bernardo, Sister Cam Saito, Sister Nihal Abdul Rauf and Brother Alexander Mamao, Sister Cecilia de Sahagun, Brother Delio Larin, Sister Liway Apo and Family, Brother Francisco Fabiliar, Brother Sam Benisano, Sister Baby or Sabi and Sister Belen, Brother Jerry Lazaro and Family, Sister Zea Callejo, Brother Vic Gutierrez and Family, Brother Francisco Senon, Sister Roderidia Parel, Baby Gavin Manzulim, Sister Lani Ramos, Sister Janet Abuel, Sister Hilary Ann Abuel, Baby Julian Chris Alfante, Sister Crescencia Ramos Rico, Nanay Gloria, Pastor Henner Ado, Brother Richard Elima, Brother Michael Tailo, Brother Ishmael and Brother Joaquin Ong, Baby Penelope Jane Leoncio, Brother Juanito Ramos, Sister Joanne May Ragusante, Sister Joyce Tacorda, Sister Filomena Togade, Sister Luisa Miralles, Sister Madeline Napalang, Sister Meth Balahatia, Sister Harriet, Sister Jennifer Lat, Sister Susan Lopez, Attorney Carlos Borja Jr., Sister Aida Cruz de Leon, Brother Ken, Sister Abby and Baby Z Reynosa, Brother Reynaldo Moreno and Family, Sister Jean Baby Chino and Baby Chin Antolin, Brother Nelson and Sister Vivian Pabigayan, Sister Julieta Gutierrez, Brother Brian de la Cruz, Sister Mercy de la Cruz, Brother Edgar Ventura, Sister Mariel Sebastian, Mr. and Mrs. Jed and Danny V. Dayo, Sister Lizelle Bangayan, Sister Melogin Paliago, Brother Renz Louis Abangan, Sister Vanessa Abingoza, Brother William Valencia Jr., Brother Ramon Rodriguez. Magandang gabi po sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid. Sa inyo po, ng mga kapatid ko sa Iglesia ng Piel. At gayon din po sa inyo, mga kapatiran sa Iglesia ng Hospital. At muli, salamat sa inyo na patuloy na nakikibahagi sa gawain dito. Tayo ay magpatuloy sa panalangin. Bago po tayo manalangin, ay gaya po ng dati, tayo po ay nagbabasa at nagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon. Dito po sa ikalawang Timoteo chapter 2 sa verse 1, ganito po ang sinasabi, ikaw nga anak ko, magpakalakas ka sa biyayang na kay Kristo Jesus. Kaya nga po ang paksa natin ngayon ay yung salitang, ikaw ay magpakalakas. Dahil tayo pong mga anak ng Diyos,
ay nakakaranas ng panghihina dahil sa mga suliranin natin sa buhay. Kaya nga po, itong talatang ito ay napakahalagang paalaala sa atin sabagat nalalaman ng Panginoon bilang tao, nakakaranas tayo ng panghihina. At itong sinasabing magpakalakas tayo sa biyayang na kay Kristo. Ano ba yung biyayang na kay Kristo? Ito po yung biyaya na kung tayo nangihina, may biyaya siyang kalakasan. At kung tayo ay nasa panahon ito na may karamdaman, may biyaya ang Panginoon ng kagalingan. Kaya nga, ang sabi rito ay magpakalakas tayo sa biyayang na kay Kristo. At kung tayo nagtitiwala, anumang biyaya ang ating kailangan ay nasa Panginoong Jesucristo para hindi tayo manhina. At matuloy tayong magtiwala sapagkat ang isa sa ikalalakas ng ating pananampalataya ay ang mga pangako niyang laging tapat. Na ibabahagi ko rin sa inyo dito po sa Filipos 4:19. At pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa mga kayamanan ng kaluwalhatian, ayon sa mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. So, ito pong pupunan ng ating Diyos. Alam ng Panginoon kung ano ang ating kailangan. Halimbawa nga po ay yung pananampalataya. Pupunan ng ating Diyos ang ating pananampalataya. Dahil kadalasan nga kulang tayo ng pagtitiwala. Siya ang magpupuno ng ating pananampalataya. Pupunan ng ating Diyos ang bawat kailangan ninyo. Ano ba yung bawat kailangan natin? At sa panahon ito, nalalaman ng Panginoon ang bawat kailangan natin. Halimbawa, ikaw ay sa panahon ito gipit na gipit. Pero, pupunan ng Diyos ang bawat kailangan. Pupunan niya dahil alam ng Panginoon kung tayo po ay nagbabudget at sabihin natin kulang. Kulang dahil sa mahal na bilihin. Mga bilihin, napakamahal, mga pambayad sa kuryente, sa tubig, napakamahal na yon. Kaya nga, buhat daw sa kayamanang hindi nauubos. Ito po ang magpapalakas sa atin. Pupunan ng ating Diyos ang bawat kailangan natin. Kaya mga kapatid, alam ng Panginoon, kailangan natin ng lakas dahil sa panahon ito. Ako man, sa pagsubok, nakakaranas din ako ng panghina. Pero yung pagtitiwala natin sa Panginoon, bawat kailangan natin ay pupunan niya. Kaya ano man ang ating kailangan, inuupo natin sa Panginoon. Magtiwala tayo, sabi ng buhat sa kayamanang hindi nauubos. Hindi nauubos ang mga pangailangan natin sa Panginoon. Ang hinihingi lang ng Panginoon, magtiwala tayo. At di po ba nakatutuwa yun? At pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo. Bawat kailangan natin. Kailangan natin spiritual, material, financial, ipagkakaloob po ito sapagkat bungat sa kayamanan niyang hindi nauubos. Hindi nauubos ang mga biyaya ng Diyos. At ang sabi rito ay buhat sa kayamanan niyang hindi nauubos ay pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa mga kayamanan ng kaluwalhatian kay Kristo Jesus. So mga kapatid, hindi tayo dapat manghina, hindi tayo dapat manlupaypay. Ito pong salitang ito, ang Diyos ay laging tapat. At laging nakikita ng Panginoon kung ano yung pupunan niya sa atin. At ang itinuturo lang ng Panginoon sa atin, pagtiwalaan natin na bawat pangako niya ay meron siyang katapatan na ito ay kanyang gagawin, ipagkakaloob sa atin. Kaya nga po, hindi kalooban ng Panginoon na manatili tayo sa paghina. Kaya nga sabi ni Pablo kay Timoteo, ikaw nga anak ko, magpakalakas ka sa biyayang na kay Kristo Jesus. At tandaan natin, ang biyaya ng Panginoon ay sapat. Sapat na sapat. Ang hinihingi lang, tinuturo sa atin ng Panginoon sa panahon ito. Magtiwala tayo
sa kanyang katapatan, sa kanyang kahabagan, sa kanyang kapangyarihan, sapagkat siya ang ating Diyos, tapat magpakailanman. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sapagkat kayo ang nakakakita, nakakaalam sa panong ito, sa mga suliranin namin kabuhay, nakakaranas po kami ng panghinga. Salamat po sapagkat mahalagang paalaala ito na kami ng mga anak ng Diyos ay makakalakas sa biyayang na kay Kristo Jesus. At dahil sa biyayang na kay Kristo Jesus, alam niyo ang aming pangailangan. Ipinagkaloob niyo ang mga pangakong ito. Napupunan niyo ang bawat bagay na aming kailangan ayon sa kaluwalhatian sa pamamagitan ng aming Panginoon Jesus. Pupunan niyo kami ng kanyang pagpapalad. Punan niyo kami ng pagpapalad. Punan niyo kami ng lakas na nanggagaling sa iyo at ang pangangailangan namin sa araw-araw. Ito pa rin ang aming panghahawakan. Buhat sa kayamanan na hindi mauubos ay pupunan niyo ang bawat biyayang kailangan. Ang pangailangan ng iyong mga lingkod, punan niyo sila ng lakas, mga sala ng pag-ibig at karunungan upang ang inyong mga lingkod ang magbanal. Patuloy na magawa nila ang pag-ibig. At kami na mga mananampalataya, mga anak ng Diyos, sa panahon ito, kami po'y umaasa, bagamat nangihila, ay kayo ang magpupunod sa amin. Kailangan namin kalakasan nila sa inyo. Kailangan namin ang banal, ang biyaya ng kapayapaan na nanggagaling sa inyo. Pagpalaan niyo ang pangailangan ng mga kapatiran, mga kapatid sa Iglesia ng Piel, tulungan niyo kami maging mga kapatiran sa Iglesia ng Pasilitamo. Kami dagdagan niyo ng pananampalataya sapagkat kayo ang may sabi sa inyong mga salita. Pupunan niyo ang bawat biyayang kailangan namin. At ang aking dalangin na mapunan niyo kami ng pananampalataya upang sa panahon ito ang lakas na mula sa aming Panginoon sa Kristo matanggap ng bawat isa sa amin maging ang biyaya spiritual man, material o financial maging sa lakas ng aming pangkatawan at higit sa lahat ang kalakas ng spiritual. Ipagkaloob niyo po sa mga kapatiran sa Iglesia ng Piel, ipagkaloob niyo sa mga kapatiran sa Iglesia ng Pasilitamo, lalo na ang may mga karamdaman. Kami po ay umaasa sa inyo sa katapatan ng inyong mga pangako na kayo'y magdadala ng kagaling at kagahitan sa lahat ng may karamdaman. Ama, ang lahat ng ito ay aking hinihingi. Ipinagpapasalamat dahil kayo ay Diyos na mapagbiyaya at dapat magpakailanman sa pangalan ng Jesus. Amen. Because of who you are, give me glory. Because of who you are, give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and sing, Lord, I'll worship you. Because of who you are. Because of who you are, you know me. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are,
lift